Actually, just to share, binisita ko po sila sa set in one of your tapings. And then you shared nga na parang yung mga kids, parang idol quality talaga yung marami sa kanila. Kuya Gary, tama ako? Yes, absolutely. As in, nahirapan talaga kami because alam namin na pag sumali na yung mga ibang boboto, mahihirapan din sila. Yun na. Kasi talagang iba eh. Iba ang dating ng mga bata na yun. Pero Ate Reg, ang napansin ko doon sa VDR, parang mixed emotion siya. Merong parang nakakakaba, medyo malungkot, merong kulitan, masaya. Siyempre, gusto namin maging masaya talaga. Kaya may mga kulitan. At saka kasi nakakatuwa yung mga bata, nakikipagkulitan talaga sila. Right. Saka yung mahilig sa afam, may kalarong afam. Chismosa siya. Chismosa. I'm sorry. Let me correct myself. Chismosang bakla siya. Yes. At a very young age. Interesting contestant, Yes. di ba? JK! Yes. Juan Carlos, I'm so sorry, let me correct myself. Kahit ano po. Kuya JK. Being a contestant doon ng kids show, now judge, Yes. kamusta ang pakiramdam being on the other side? Ang sayo maging judgmental, nagagamit ko siya. Oo. Tsaka ano siya, full circle moment kasi dati ako yung umiiyak. Yes! It's my turn. Na? Magpaiyak. Ako bahala sa mga kids. Grabe, baka terror judge na. Wala ba? Ay, no. Wala, But it wala. was actually really fun. Right. And it was such kind of a surreal moment to be on the other side of the stage na parang, oh my God, that was me before. Right. What is going on? And I'm so grateful. I'm working alongside really great and amazing people, and that makes everything much better. Kasama dyan si Angeli, na sa VTR pa lang, ang kulit-kulit na. Yeah. Angge, how are you? Yeah. Yun lang alam eh, no? May, Yeah. may tanong na ba kayo, Jason? Wala pa. Wala pa ba? Hinati lang kita, Angge. Excited ako eh. Excited ka na? Kamusta yung experience bilang hurado ng mga kids? Una, sobra akong na-excite talaga sa lahat ng mga episodes sa taping namin. Kasi tama yung sinabi mo kanina kay MJ na iba't ibang mga emosyon kasi yung nangyayari. May nakakatawa, nakakaiyak, nakaka-inspire. At syempre, sobrang happy ako na makasama bilang isa sa mga judges ng Idol Kids Philippines. Alam nyo naman, syempre dati, talagang ang influence ko talaga sa pagkanta ay si Miss Reg. So para makasama ko sila ngayon, it's a dream come true. Wow! Absolutely. Sinunod talaga yung pinilit yung absolutely. Baka di ba masabi? Sinabi ko. Thanks, Angge. Okay, John Lenz, ikaw naman. Paano nyo piniprep yung mga kids? Kasi kayo nagpe-prep sa kids, di ba? Paano? Christmas? Siyempre, kasi syempre dahil meron tayong nakakasama mga bata sa bahay at marami pang... Ito, hindi mo sila pwedeng i-treat na porket alam mo na mag-alaga ng bata, ganun. Dahil iba-iba sila eh, iba-iba. Pero, ang masasabi ko lang, kahit na yung mga bata ngayon, kahit gano'n lang sila kaliliit, meron ka ring matututunan. At saka, iba na talaga yung bata ngayon. Hindi mo na sila pwedeng, mag-audition ka dito, ganyan. Talagang sila talaga yung may gusto ng ginagawa nila. Na mas nakaka-excite, kumbaga, panoorin kung ano yung mga maipapakita nila. Kasi sila na may gusto. Saka meron silang opinion lagi. Yes! Di ba? Parang ikaw na lang yung, okay, sige, bye. Ganun na lang. Okay, before I go to Robbie, napansin ko, singers, kumakanta. Grabe naman. Yes, Robbie. Na-offend naman ako doon. Uy, musician yan! Kailangan mo kaming sampulan. Kailangan mo kaming sampulan. Alam mo, parating na yung mata ng bagyo. Baka mamaya na anong bumagyo dito eh. Feeling ko sasurpresahin tayo ni Robby kakantayin. Pero serious ako when you were a kid ba, nakakakanta ka? Do you sing in a church, in school? Yung mga ganon? Kasi parang pag Pilipinong bata ka, di ba, Kuya Gary? Ako hindi ko pa naririnig ang boses ni Ron Exactly. kumanta, pero baka hindi niya lang alam. But he is very good in playing the piano. Ako na-impress ako sa tuwing naririnig ko si Robin na gumagawa ng sample na hindi niya alam na nandun ako. So he's not performing, he's just doing what he's Kuya? doing. Galing! And aside from that, magaling din siya na dancer. Ay! Super! Share ko lang Giger boys. Sigat na natin. Grabe, dami ko taga-buhat dito. Ay, no, dahil mga attorney.
Dahil yung mga legal counsel sa ano na to, sa judges table. Of course, we're joined by Shania and Emilio. Shania, full circle moment for you. Yes, Diba? yeah, for sure. From Idol din, di ba nag-start ka na singing? Yes, yes. So I agree na super full circle moment din for me. Kasi from a literal Idol Philippines contestant, yeah. Yes! And actually si Ate Reg din yung judge during that time. Seryoso? Bakit? Tapos Bakit yung joke taping yun? natin, di ko alam. Why would I joke about that? Sorry. Oh. You learn something new every day. Exactly. And but yes, it's really I mean, look at who I'm with on this stage. It's absolutely insane, and I'm super grateful talaga na I get to be here. I get to host the online show, and especially with Emilio na sobrang he's very fun to co-host with naman also. So I'm just very grateful, and thank you naman din to Lord. Pansin ko ha, yung grupo niya mahilig sa absolutely ha. Sa akin yung Na-inspire, Okay, na-inspire okay. po. I did it first. Okay. Okay, Emilio, ikaw ba nakakanta ka? Yes, magsasample yan. Okay, go. Sasample nga ako. Uso pa ba? Ah. Pang mall show lang ko yun, pang mall show lang. Pero training pa lang, training. I get a lot of tips from yung Kiddie Hopefuls, actually. Sila yung nagtuturo sa akin. Ang dami kong natutunan sa kanila because they're so talented. And I'm just so happy that the whole Philippines will be able to see how good they all are. And congratulations, you're one of the busiest, if not the busiest, diba, right now from the celebrity edition ng Pinoy Big Brother. Okay, simulan. Are you guys ready for our Q&A? Meron mga questions from our friends from the press. They're excited to know more about your experience in Idol Kids Philippines. We begin with Von Belinario from TV5. Hi, Von. Hi everyone. Hi, Von. Congratulations for the first ever Idol Kids Philippines. Excited na kami. So first question ko po ay para kay Miss Reg and kay Angeline. Ayan. Paano nyo ginamit sa pagiging judge yung pagiging ina nyo sa totoong buhay? Ina mo rin. Sorry. Uy! Sorry. Miss Reg! Yung pagiging Nagtatanong lang. Miss Reg, nagtatanong lang si Kuya Bon. Sorry. Ate Reg, Idol Kids. Nagulat lang ako. Sorry. Ayun, Miss Reg, paano nagamit yung mother's instinct, yung mother's love, yung mother's compassion sa pagiging murado? Angge ako muna. Go, Miss Reg. Doing the audition, I realized that kasi lahat tayo ganito kasi I've also experienced this. Hindi nakikinig pala talaga yung mga bata. Hindi pala talaga sila nakikinig. Oo, kaya pala yung nanay natin, yung ang kulit-kulit, yung alam mo na, sinabi mo na yan sa akin eh, pag naaalala mo pero hindi tayo nakikinig. So, it's kind of hard to, being a mom, it's hard to balance being a judge and trying to correct them and also try to be sensitive kasi hindi mo naman anak yun eh. Kasi kung anak ko yun, hello, makinig ka sa akin, hindi ko yun anak. So, you need to kind of balance it. And then, like I said earlier, it's because hindi sila nakikinig. Not because they want to hurt you or anything, it's just that their span of attention is so short. It's so short, but they absorb. So when they hear an information, they don't know what to do with that information. So I feel like they just absorb it and put it somewhere in their brain. Until sabihin mo ulit, then they'll, sinabi mo na yan! But the brain would say, I still don't know how to deal with it. Right. So you'll keep it there until such time when they're a little bit grown up, then, I know, ito na pala yun. Then that's how they learn. That's Okay, nice. so yun yung kailangan namin i-balance. Although, like I said, ngayon ko lang yun na-realize eh, so parang may natututunan din ako. Saka remember, itong mga edad nilang to, transformative years nila yan. At saka ito talaga yung age na hindi talaga sila nakikinig. Can I say something? Go ahead, Kasi yeah. Reg, actually, nung bata ako, nakikinig talaga ako. Hindi ko lang sinusundan yung mga sinasabi Oo, naman. yun, ganun But lang. that's parang ganon. Parang ganun. You absorb the information, but kasi a child's brain is actually like a sponge. So they just keep absorbing information, but they still don't know what to do with it. It's just
there. It's just there. But they know it's there. You said that, but I still don't know what to do with that information. So, as far as judging is concerned, we have to, yung correcting namin kailangan dun sa level nila, dun sa language na maiintindihan nila, dun sa emotions na kaya nilang i-digest. So, mahirap. So, Ang gay now, paano ka naging judge? Ay, paano ka naging judge? Bilang nanay rin in real life, paano ka mag-judge? Ang ganda-ganda ng sinabi ni Miss Reg, na feel ko yun. Ano nga yung tanong? Paano mo ginagamit yung pagiging mother mo in real life sa pagiging judge dito sa Idol Kids Philippines? Sa pagiging judge sa Idol Kids Philippines, alam niyo sa totoo lang, kahit before po, medyo nagdadalawang isip ako na tumanggap ng trabaho na ganito. Kasi dahil nanggaling ako ng mga singing contest, parang hindi ko kayang magsabi ng no sa mga contestants, lalo ngayon ng mga bata. At syempre may dalawang anak na rin po ako. Grabe yung preparation na ginawa ko dito. On my own para sa sarili ko kasi medyo maano yung puso ko pag may umiiyak na bata at matanda. So bilang nanay, nahihirapan ako na mag-no, pero dahil sa mga napagdaanan ko before, ang dami ko ring no na natanggap noon. At lahat ng no na yon, binabalik mo? Sorry. lahat ng no na yun, no pa din. Joke lang. Ang laking tulong kung nasan man ako ngayon. And sa lahat ng mga nag-no sa akin noon, tandaan niyo yung mga araw nag-no kayo. Kasi ang laking tulong sa akin noon. Medyo mahirap, pero alam ko may purpose kung bakit po ako napunta rito ngayon. And yung lagi mong iniisip sa lahat ng mga batang nag-audition na nakakaharap namin, isa kami sa mga tutulong para mas maabot nila yung mga pangarap nila. Sundan ko lang yung tanong ni Von kasi ang ganda ng line of questioning na yan eh. Paano kayo yung words